Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Isinangkot ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa presyuhan sa flood control project sina Senador Chis Escudero, mga dating Senador Bong Revilla at Nancy Binay, pati si Congressman Zaldico. Hanggang 25% na komisyon o mahigit 100 milyong piso ang nakubra umano ng ilan sa kanila. Tinawagan din umano siya ng isang Education Undersecretary tungkol sa unprogrammed appropriations na ayon umano rito ay para sa Office of the Executive Secretary. Nakatutok si Mav Gonzalez. Taus-puso at puno ng pagsisisi na ako po ay humihingi ng kapatawaran sa Diyos, sa ating bansa at mga kababayan, gayon din sa aking pamilya, mga kaibigan at sa lahat ng aking binigo. Nakagawa po ako ng pagkakamali at pinahintulutan ko po ang aking sarili na maging kasangkapan sa pagpapatupad ng isang masamang gawain. Handa raw si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na gawin ang lahat para maiwasto ang sinasabi niyang ginawang kamalian. Kaya sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, isiniwalat niya ang kanya raw nalalaman tungkol sa pangungumisyon sa mga flood control projects at kanyang isinangkot sina Senador at dating Senate President Chis Escudero, pati mga dating Senador Bong Revilla at Nancy Binay at si Congressman at dating House Appropriations Committee Chairman Zaldico. Si Kong Zaldico raw tumawag sa kanya mismo para magtanong tungkol kay dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara. Matapos nito, si Alcantara na raw ang kausap ni Bernardo at naghatid daw si Alcantara ng komisyon kay Ko. Engineer Alcantara then told me that Kong Zaldico was asking for a 25% commission, and out of that amount, 2% was to be shared equally between Engineer Alcantara and myself. In his exact words, "Boss, hati na tayo sa 2%. Furthermore, Engineer Alcantara would tell me every time that he made deliveries of cash to Congressman Zaldico in compliance with his commitment. Sabi rin ni Bernardo, nagbigay rin siya ng komisyon para daw kay dating Senate President Chis Escudero. Ang naghatid daw ng pera, ang common friend nilang negosyante na si Maynard Ngu, isa sa mga campaign contributors ni Escudero. Base sa Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ni Escudero, nagbigay si Ngu ng 30 million pesos para sa kampanya ni Escudero noong 2022 elections. Maynard Ngu asked me to submit a list of projects. I personally submitted a list of projects to Maynard Ngu, and some of the items therein pertaining to Valenzuela and Marinduque projects were subsequently included in the General Appropriations Act. When I gave him the list and in relation to the commitment, I asked him, "Boss, paano to?" Maynard replied, "Bahala ka na." I asked, "Boss, okay na ba ang 20%? Maynard said, "Okay." After inclusion of the projects in the GAA, I delivered 20% of approximately 800 million or about 160 million to Maynard Ngu, which was meant for Senator Escudero. Sa isang pahayag, mariing itinanggi ni Escudero ang mga paratang ni Bernardo. Patutunayan daw niyang nagsisinungaling si Bernardo. Hinala ni Escudero, isa itong plano para sirain ang kredibilidad ng Senado at ilihis ang atensyon ng publiko sa mga totoong may sala. Tanong niya, nasaan daw si Representative Zaldico at Representative at dating House Speaker Martin Romualdez? Taong 2024 naman daw nang magkita si Bernardo at si dating Senador Bong Revilla. Nagbigay raw siya ng listahan ng proyekto kay Revilla. Senator Revilla asked for a commitment, which I suggested. Then he approved at 25% of the total amount of the projects indicated in the list here to attach as Annex C. I relayed the 25% commitment to Engineer Alcantara and told him that Senator Revilla will appreciate additional contributions for his senatorial re-election bid. Engineer Alcantara collected the 25% commitment, or about 125 million, which was turned over to me and then delivered to Senator Revilla in his house in Cavite. Kinukunan namin si Revilla ng pahayag ngayon sa sinabi ni Bernardo. Dati na niyang itinanggi na may kinalaman siya sa issue ng flood control project. Binanggit din ni Bernardo si dating senador at ngayon Makati Mayor Nancy Binay. 2024 nang tawagan daw siya ng nagpakilalang staff ni Binay na si Carlene Villa at humingi raw ng 15% sa mga proyekto nito. I relayed the 15% commitment to Engineer Alcantara. Engineer
Alcantara collected 15% commitment or about 37 million, which was turned over to me and which I then delivered to Senator Binay at a house in Quezon City. Sa isang Facebook post, sinabi ni Binay na walang katotohanan ang mga bintang sa kanya. Nakakagulat daw na nagagamit siya para ipanglihis sa anyay mga tunay na kailangang panagutin sa issue. Dagdag niya, above board at walang bahid ng pagdududa ang kanyang performance sa public service. 2024, tumawag naman daw kay Bernardo si ngayon DepEd Yusek Trigiv Olayvar na dating nagtrabaho sa mga senador, kabilang si dating Senador Bong Revilla. Yusek Olayvar personally called me for a meeting to discuss about unprogrammed appropriations, supposedly for the office of the Executive Secretary. In the said meeting, he requested me to submit a list of projects. After the meeting, I asked Bulacan First DEO to prepare a list of projects for funding. Thereafter, Engineer Alcantara submitted a list of projects worth 2.85 billion. Here to attach as Annex B is a list of those projects. Subsequently, I submitted this list to Yusek Olayvar. Yusek Olayvar told me that the commitment is 15%. In his words, Boss, 15 yan. Thereafter, the DPWH received a special allotment release order for 2.85 billion for the projects. Itinanggi ni Olayvar ang mga alegasyon at bukas siya sa anumang investigasyon kaugnay nito. Para raw magkaroon ng patas na investigasyon, kusa siyang mag-leave of absence sa kanyang posisyon sa DepEd. Nagpa-refer din daw kay Bernardo si Commission on Audit Commissioner Mario Lipana kay Alcantara. Naka-medical leave ngayon si Lipana at nagpapagamot daw sa ibang bansa ayon sa COA. Ang sinabi ni Bernardo na 15% of commitment kung tawagin para sa ilang politiko, iba sa mga sinasabi ng ibang tumestigong dating DPWH officials na 25%. Kaya tanong ni Senador Erwin Tulfo, nasaan daw ang natitirang 10%? So sa palagay mo, sinabi niya po, nasaan kaya napunta po yung 10%? It's either po kay Boss Henry o kay Boss Robert. Hindi po sa akin. Agree po na 25% po to up to 30% po yung pinagagayak po. Will it be safe to say, Engineer Alcantara, na yung 10% napupunta lang siguro kay Yusek Bernardo? Wala po akong personal knowledge. Pero kayo po, pag inabot ninyo na sa 25%, lahat po yun? Yes po. Matapos basahin ang kanyang sinumpaang salaysay, dinala si Bernardo sa Department of Justice para i-assess kung pwede itong makasama sa mga bibigyan ng protective custody dahil natatakot daw siya sa kaligtasan niya at ng pamilya niya. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Itinanggi ni dating Senador Bong Revilla ang alegasyon ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na nangongomisyon siya sa mga flood control project. Ayon kay Revilla, kinokondena niya ang mga alegasyon na pawang walang katotohanan. Bukas at handa siyang makipagtulungan sa kahit anong official inquiry o legal na proseso para lumabas ang katotohanan. Pinabulaanan din ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang alegasyong napagkasunduan 15% commitment na para raw sa Office of the Executive Secretary. Sabi ni Bersamin, walang kinalaman ang kanyang opisina sa kahit anong budgetary allocation sa DPWH. At wala raw siyang kahit anong transaksyon kina dating Public Works Undersecretary Bernardo o kay Education Undersecretary Trigiv Olayvar. Pagkatapos dalhin sa Department of Justice, bumalik sa Senado si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at ibinigay ang kanyang supplemental affidavit. Dito ay idinetalye ni Bernardo ang ugnayan umano nila ni Senador Cheese Escudero, kabilang ang ilang beses nilang pag-uusap at pagkikita. Ang karagdagang detalye, abangan maya-maya lamang. Isang nagpakilalang dating security detail ni Ako Bicol Party List Representative Saldico ang iniharap ni Senador Rodante Marcoleta sa pagdinig ng Senado kanina. Umamin itong naghatid ng pera na tinawag niyang basura sa bahay mismo ni Ko at dating House Speaker Martin Romualdez. Male-maletang kasyo mano ang dala nila na ang laman ng bawat isa 48 million pesos. Nakatutok si Maki Pulido.
Humarap sa Senate Blue Ribbon Committee si Orly Regala Guteza, nagpakilalang dating nasa Philippine Marines at dating security detail ni Representative Zaldico, ang kontrobersyal na dating chairman ng House Appropriations Committee. Sa binasang sinumpaang salaysay ni Guteza, sinabi niyang naghatid daw siya ng pera kay Representative Co at dating House Speaker Martin Romualdez. Ang tawag nila sa idinedeliver na pera, basura. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Zaldico at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa Taguig. Ayon kay Guteza, minsan daw 46 na maletang may laman na tig 48 million pesos ang dinala ni ACT-CIS Party List Representative Eric Yap sa bahay ni Co sa Pasig. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Ang bawat malita ay may post-it na nakadikit na nakasaad kung magkano ang laman ng bawat malita. Yung isang malaking big na malita is kasing ganito ang sukat. Yung pinakamalaki. Opo. Tapos pag binuhat ko po yan, ang bigat yan is almost parang isang sakong bigat sa 50 kilos. Yung bigat? Opo. So binubuhat po ninyo, dito na-transfer po ninyo sa bahay? transfer sa other sasakyan po pag ano. Okay, so 2-3 sasakyan. Ganun po lagi? Yung mga 17, 18 po na mga maleta, 3 times a week? Yes, sir. Ang 46 na maleta mula sa bahay ni Co sa Pasig, hinatid daw ni Guteza sa condo unit ni Co sa Taguig. Doon, hinati ang mga maleta. 35 dito, inihatid daw sa bahay ni Romualdez sa Taguig. Sinong tao ang nagre-receive? Sa mga ganun, sir, ang may contact, Your Honor, is yung si Paul at si Mark lang ang may contact doon sa receiver. So pagdating doon, nakabukas na yung gate doon sa Forbes, pumapasok na lang kami. Then pag nabuhat na namin yung mga malita na ibaba na, so lalabas na kami. Wala na kaming ano. Basta may deliver lang namin yung mga basura doon sa bahay, wala na kaming ano noon, Your Honor. Ang natitirang 11 maletang may lamang pera na iwan sa kondo ni Co. Sa personal na karanasan ni Guteza, 3 beses siyang naghatid ng pera sa bahay ni Romualdez mula sa tirahan ni Zaldico. Pero kahit hindi raw siya basura duty, nalalaman niyang may hinahatid na pera kay Romualdez mula kay Co dahil nababasa niya ang messages sa group chat ng mga security detail. Tansya ni Guteza, nasa 3 beses ito sa isang linggo. Pangkaraniwan dahil 3 times a week, mga ilan sa tingin mo yung karaniwang na i-deliver? Ilang maleta? Minsan mayroong 15 or kaya 18 ang malita. Pero yung malalaking malita yon na nagre-rate yung bawat malita, minsan mayroong 48, may 50. Hindi malinaw sa salaysay ni Guteza kung saan galing ang perang dinadala ni Representative Yap sa bahay ni Co. Pero sa isang pahayag, mariing itinanggi ni Yap ang alegasyon. Kahit kailan daw hindi siya tumanggap o kaya ay nag-authorize ng paghahatid ng pera kaugnay ng flood control projects. Hinihingan pa namin ng pahayag sina Romualdez at Co pero dati na nilang itinangging sangkot sila sa pangungumisyon sa mga flood control projects. Haharapin daw niya ang nag-aakusa sa tamang forum kung saan marirespeto ang kanyang constitutional rights. Humarap din sa komite ang 2 driver ng DPWH Bulacan na nagsabing naghahatid din sila ng mga maleta para kay Co. Pero hindi nila alam kung anong laman ng mga maleta. Ang sabi nila, utos daw ni Engineer Bryce Hernandez ang mga delivery. Totoo po ba na kayo po ay nagde-deliver po ng pera doon po sa bahay ni or sa condo ni Congressman Zaldico? Your Honor, bali ako po, 1 beses lang po ako nakapag-deliver doon. Gaano karami po yon kung inyo po natatandaan, ilang maleta, ilang sako yung deliver po ninyong pera? Your Honor, sa pagkakatanda ko po, mga nasa 6 to 8 na maleta po. Pero alam po ninyo na pera po ang laman ng maleta po na yon? Hindi po kinonfirm na pera, so wala po kaming idea. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Itinanggi ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez ang alegasyon na nakatanggap siya ng kickback sa mga infrastructure project. Ang sabi ni Romualdez, gawa-gawa lang ang testimonya ni Orly Regala Guteza, ang witness na iniharap ni Senador Rodante Marcoleta. Sabi niya,
pilit na pilit daw ang pag-uugnay sa kanya sa mga sinasabing kickback. Imposible daw ang sinasabi ni Guteza dahil ang tinukoy nitong pinagdalhan umano ng delivery noong December 2024, halos isang taon na noong bakante dahil nire-renovate. Malinaw niyang politikal at produkto ng coaching o pagtuturo ang mga anyay pahayag na perjurous o kasinungalingan. Hindi raw niya ito palalampasin. Gate niya, hindi siya kailanman nakatanggap o nakinabang sa kickback sa anumang infrastructure project. 5 taon ang halos hindi mapakinabangan ng isang pumping station sa Maynila dahil palagi umunong sira. Sa inspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon at ICI Special Advisor Benjamin Magalong, lumalabas na 900 million pesos na ang ginagastos para mapagana ito. Nakatutok si Rafi Tima. Sa dokumento pa lang nahawak ni Secretary Vince Dizon, uminit na ang ulo ng kalihim ng DPWH. Grabe, 2018 eh. Sinadya nila Secretary Dizon at ICI investigator at Baguio Mayor Benjamin Magalong ang Sunog Apo Pumping Station sa Maynila, kasama si Manila Mayor Isko Moreno dahil mula nang matapos ang proyekto, hindi pa raw ito napapakinabangan. 2017 ito pinondohan, 2018 sinimulan at ngayon may bago na namang pondo para ito ay mapagana. Total, from 2017 to now. Yung po boss na ano, Kano? ito po yung project breaker. Yung po boss na 2017 and 2018 projects, ang total po niya is 774. And then? Tapos yung ngayon po na bago, ito po yung 94. Pali po boss, So close to 900 million na ang siningin ng gobyerno. So halos 1 billion na nga yung siningin ng gobyerno. Mismong si dating DPWH Secretary at ngayon ay Senador Mark Villar-Paraw ang nag-inaugurate ng pumping station noong 2020. Pero mula nang buksan, lagi daw itong nasisira. Ang solusyon, panibagong pondo para ito ay mapakinabangan. So sigurado kayo. Tapos pag hindi gumana, nagbaha pa rin dito, hindi gumana ito, papakulong ko kayong gas. Okay yun sa inyo. Willing kayong gano'n. Kasi hindi ako nagpapatawa. Kaya ako nagpapatawa ako. Hindi ako nagpapatawa dito. Ang sinasabi ko, tatapon tuwid tayo ng 100 milyon dito. Sinasabi niya masusolusyonan. Paliwanag ng DPWH engineer, nag-iba na raw ang topography ng ilog kung saan dadaloy ang tubig, kaya hindi gumagana ang pumping station. Ang ikinagulat ng inspecting team, kailangan daw ng dagdag pang 200 milyong piso para talaga mapagana ito. Dapat kayo, ang iniisip nyo, paano nyo papaganahin yung buo? Kasi nung 2020, diniliber to buo eh. Binayaran nyo buo eh. Dapat gumagana eh. 5 years na hindi gumagana eh. Tapos ngayon, papatsi-patsiin nyo na naman. Ano, 200? Anong kaya nyo sa amin? Tanga. Sa uli, pinag-utos ni Dizon ay tigil muna ang pagpapaayos sa pumping station para i-assess ng isang third-party inspector kung paano ito papaganahin. Pero ang ipinagtataka ng mga opisyal ng barangay, hindi sila kinonsulta bago gawin ang proyekto. Sa totoo lang daw, hindi nila ito kailangan. Nakatulong na ho ba ito sa inyo? Naku, hindi po, konsumisyon. Lalo na, dati pong baha namin, katalampakan. Ngayon naging bewang. Paglilinaw ni Mayor Magalong, kahit mapagana ang pumping station, titiyakin ng Independent Commission for Infrastructure na mananagot ang mga may kinalaman sa proyektong ito. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Inirekomenda na ng NBI na sampahan ng reklamo sina Senador Chis Escudero, dating Speaker Martin Romualdez, dating Senador Nancy Binay at iba pang isinangkot ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ayon po yan kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa pagpapatuloy ng kanyang testimonya, naglabas ng supplemental affidavit si former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ito ay para punuan daw ang mga kulang na detalye sa una niyang binasang affidavit sa Senate Blue Ribbon Committee. Kasama dito ang mga detalye tungkol kay Senador Chis Escudero na sinabi niyang pinadalhan niya ng 160 million pesos. Dagdag niya ngayon, nagkausap daw sila ni Escudero. While I was attending the confirmation hearing of Secretary Bunoan sometime in August 2022, I was summoned by Senator Chis to his room. When I got there, he told me, hindi na ako bababa sa CA. Marami pa akong kulang na streetlight sa Sorsogon.
Ano ba magagawa nyo para sa akin? I replied, kakausapin ko po si Sec Bunoan kung paano ang gagawin. I relate to Secretary Bunoan what Senator Cheese told me. Kasunod nito, nakatanggap daw siya ng listahan ng proyekto mula sa bayaw ni Escudero. He asked me to confirm if that streetlights projects was the one for Senator Cheese, which I did. Nasundan umano ito ng pagkikita nila ni Escudero noong 2023. I met with the latter in a private room in the said establishment. While we were drinking wine, he told me, alam ko naman ang galawan niyo dyan sa DPWH. Okay naman ako. Sabihin mo kay Sec magbaba sa akin. Also, the delivery of the 160 million for Senator Cheese referred to in paragraph 17 of my affidavit happened sometime in the first quarter of 2025. Around July 2025, I had a chance encounter with Senator Cheese and Maynard Ngu at the court. Senator Cheese Escudero approached me, shook my hand, and said to me, thank you. Sa panayam ng media, sinabi ni Justice Secretary Jesus Crespin Remulla na nirekomenda na ng National Bureau of Investigation na sampahan ng reklamo ang mga personalidad na binanggit ni Bernardo. Kasama daw sa rekomendasyon si Speaker Martin Romualdez, Senador Escudero at dating Senador Nancy Binay. Pero pinag-aaralan pa raw ito at ine-evaluate pa si Bernardo. Sabi pa ni Remulla, nasabihan na rin nila ang Anti-Money Laundering Council. Kasama Senator Cheese? Kasama na siya. Kasama na rin. Si Speaker kasama na rin. Recommendation pa lang yan. Recommendation pa lang. Pero siyempre lahat na nabanggit doon, sensitive na matter to eh. Siyempre, wala tayong sisinuhin dito, lahat ng nakasama. Isasama natin. Indirect bribery, malversation, at may ibang kaso pa sa 301 na yun. Sa hearing, nagdetalye din si Bernardo kung paano nagaganap ang katiwalian sa mga proyekto ng gobyerno. Tingin niya masyado raw nabigyan ng laya o otonomiya ang mga district offices ng DPWH na magpatupad ng mga proyekto basta 150 million pesos pababa ang proyekto. Ito raw ang dahilan kaya tinitilad-tilad ang malalaking proyekto at hindi na rin nababantayan ng National Office. Sabi niya halos lahat ng bidding ng mga proyekto luto na. Sa pananaw ko po, almost 100% kasi wala po talagang napipilitan po ang ating mga district engineer, ang ating mga regional director. Pagka po kasi may nagbaba ng pondo at hindi napunta sa kanila, kutakot-takot na pong panggigipit ang gagawin nito. Kamukha po ng ating mga representative. Pagka po hindi napunta doon sa mga gusto nila, nagagalit po. Git ni Bernardo o mga ghost project o proyektong hindi talaga naipatupad ay masasabing isolated o hindi umano nangyayari sa ibang lugar. Pero sabi niya, kailangan ng partisipasyon ng mga opisyal mula baba hanggang taas ng isang district office. Sa ghost project, it's an isolated case. Yung mga tao po namin dati dyan ay tinatanong ko din at talaga pong existing, Mr. Chair, yung mga proyekto. Hindi nga lang po nagmamatch doon po sa nakapost po sa survey ni Pangulo. Pero binara ni Senador Kiko Pangilinan si Bernardo. Kung kayo mismo bilang USEC kumukubra at ginagawang negosyo, paano nyo babantayan? At bakit nyo babantayan yung mga nasa baba? Hindi ba? Pasensya na. Siguro kung tinututukan ninyo yung trabaho ninyo at hindi itong nakikipagnegosyo sa iba pang mga kasangkot sa sindikato, baka hindi na mangyayari yung mga nangyayari sa district level. Sinabi rin ni Bernardo na nakakapagsingit ng mga proyekto ang mga mambabatas sa iba't ibang bahagi ng budget process. Kabilang na dito yung National Expenditure Program mula sa Malacanang hanggang sa bago maipasa ang national budget. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Muling nangangamba mga taga-Nauhan, Oriental Mindoro habang palapit ang bagyong Opong. Kahit kasi may halos 40 silang flood control project, ang bayan pa rin nila ang pinakabahain sa probinsya. Live mula sa Calapan, Oriental Mindoro, nakatutok si Bea Pinlac. Bea? Mel, sanay pero sawa na sa buhay na lubog sa baha ang ilang residente ng Oriental Mindoro na nakausap natin. Ang isang barangay sa bayan ng Nauhan, daing na kahit may ilang flood control project, hindi pa rin daw sapat para maibsan ang baha sa lugar.
Aligagana si Nanay Flora sa pag-angat ng mga gamit sa bahay ng abutan ko sa Nauhan Oriental Mindoro kanina. Bukas kasi inaasahang mananalasa na ang bagyong Opong sa lugar at pinangangambahan niyang maulit ang pagpasok ng baha sa kanilang bahay. Sana huwag na po uling kaming datnan ng tubig na ganyan. Kaso may padating na naman pong bagyo. Isipin niyo po, liligtas kong mga apo. 6 po yan. Kaliliit. Pag nagkataon, matutulog na naman aniya ang mga apo niya sa mesa imbis na sa kama para hindi abuti ng taas ng baha. Sobrang sakit talaga po. Nangangamba po ako talaga. Kako baka sa to tataas pa. Isang ko pa dadalhin ka akong mga bata. Bagaman sanay na, sawa na aniya siya sa pagiging bahain ng probinsya. Ang ika-9 na flood-prone province sa bansa, ayon sa nakalap na datos ng GMA Integrated News Research mula sa Department of Environment and Natural Resources. Pinakabahain naman sa probinsya ang Nauhan, na tila kabalintunaan lalo't narito ang 37 sa halos 140 flood control projects sa probinsya. Higit 6 na bilyong piso ang pera mula sa buwis ng bayan na ginastos para dyan. Kaya lalong masakit para sa mga tulad ni Nanay Flora na paulit-ulit nagtitiis sa baha. Hirap talaga po pag binabaha. Sana po naman masolusyonan po. Kami ang nagsasacrifice ng hirap. Sila nagmamasarap. Pinagawa na lang sana nila ng tama. Para hindi na maghirap ang mga tao na binabaha. May 2 natapos ng flood control project sa Barangay Pinagsabangan 2 sa Nauhan ayon sa sumbong ng Pangulo website. Sa bilang ng barangay, may 2 pang nadagdag pero ginagawa pa rin ang isa. Gumagana naman ang iba, pero kulang pa. Nangyari lang siguro talaga na sa sobrang lakas ng tubig ay maraming pambutas yan. Kulang pa talaga po yung flood control na yan. Ang isa sa mga dike, ilang kilometro lang ang haba. At kapag lumakas ang agos ng ilog, ay nalulusutan ang bahaging walang dike. Kaya nilulubog ang mga palayan at papasukin ang mga bahay. 24 hours namin kaming gising para bantayan ang ilog dahil lumalampas talaga sa kalsada ang tubig. Ayon sa Pag-asa, posibleng magdulot ng malawakang pagbaha at landslide sa Oriental Mindoro bukas ng tanghali hanggang sa Sabado. Wala nang pasok bukas sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan, pati na rin sa mga opisina ng gobyerno. Mel, sa ngayon, hindi muna pwedeng pumalaot ang anumang sasakyang pandagat dito sa Oriental Mindoro. Kaya wala munang biyahe, papunta at paalis dito ng Calapan. Yan muna ang latest mula rito sa Oriental Mindoro. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Bea Pinlac. Kumakalat online ang mga larawan kung saan isa-isang nakasama ni dating DPWH Engineer Henry Alcantara sa magkakaibang pagtitipon sina Senador Jinggoy Estrada, Joel Villanueva at dating Senador Bong Revilla. 2 riyan ay pagpapasinaya sa flood control projects. Ang isa, ipinagmalaki sa pagtitipon na napondohan sa tulong ng isa sa mga senador. Nakatutok si Mark Salazar. Sa salaysay ni dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, 2 kasalukuyan at isang dating senador ang kanyang iniugnay sa pagtanggap ng kickback sa mga flood control project. Sina Senator Jinggoy Estrada at Joel Villanueva at dating Senador Bong Revilla. Ang ugnayan ni Estrada at Alcantara unang naungkat sa pagdinig ng House Infrastructure Committee nang ilabas ng dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez ang mga larawan ni Estrada kasama ni Alcantara. Kuha umano ito sa birthday party ni Estrada. Dati nang iginiit ni Estrada na hindi niya kilala si Alcantara at wala raw katotohanan ang bintang na nakinabang siya sa flood control projects. I do not know, I cannot recall that event, pero sa dami naman nagpapapicture sa akin. Hindi ko naman pwede tanggihan. Remember, we are all public figures here. Mga picture din ni Alcantara kasama naman si Villanueva ang naglutangan ilang linggo matapos pumutok ang kontrobersya sa flood control projects. Tulad ng larawang ito sa sariling Instagram post ni Villanueva noong 2021. Sabi ni Villanueva sa post, inspeksyon ito sa mga pinasinayaang pumping station sa Bukawi River.
Sa Instagram post din ni Villanueva, may video rin siya ni Alcantara na sakay ng isang pick-up truck nang pasinayaan ng isang tulay sa Bukawi noong 2021 din. Ito na po ang bagong tulay ng Bukawi! Mabuhay! Salamat po! Sa isang panayam naman noong 2022, ikinwento rin ni Alcantara na napondohan ang pagkukumpuni ng Manila North Road sa Bulacan sa tulong ni Villanueva. Right now po, we have a release of, I think, 87 million na pamagitan po ng tulong ng ating Senador Joel. Na-releasean po yan. Ngayon po, ginagagawin po namin yan. 600 linear meters po yan. Sinabi na dati ni Villanueva na hindi totoo ang bintang na nabigyan siya ng kickbacks sa flood control projects. Hindi rin daw siya kailanman nagkaroon ng transaksyon kay Alcantara. Sir, wala kayong transaction with Alcantara? Never. Lahat ng senador, lahat ng sekretary na pumunta sa presidente ng Pilipinas, nandun nakakasama siya. So, yun ba is an evidence na sangkot? Bakit si Joel lang yung tinuturo? Bibigyan ko kayong lahat ng picture nilang lahat. Matapos naman banggitin sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, lumutang ang mga larawang ito ni Revilla kasama ni Alcantara. Sa press release noong 2023 ng DPWH, nag-inspeksyon noon si Revilla ng mga flood control projects sa Paumbong at Hagonoy sa Bulacan. Nauna na ring sinabi ni Revilla, walang katotohanan ng bintang na nakinabang siya sa flood control kickbacks at wala raw siyang kinalaman dito. Sa salaysay ni Alcantara, iisang tao lang ang nag-utos sa kanyang magbigay ng kickback sa 3 senador. Yan ay ang tinawag niyang boss, na si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Sa akin pong boss, na nabanggit po nung nakarang hearing ng aming kasama, Undersecretary Roberto Bernardo po. Matagal at malalim na ang samahan ni Bernardo at Alcantara. Taong 1997 daw nang sila'y magkakilala sa Laguna 2nd Engineering District at nasaksihan daw niya ang unti-unting pagtaas ng posisyon ni Bernardo hanggang maging undersecretary ito ng DPWH. Lumabas din noon na nagkasama si Bernardo at Alcantara sa District Engineering Office ng Maynila noong administrasyon ni Mayor Joseph Estrada. Magkasama ko sa Maynila, magkasama ko sa DPWH. Tapos tinatanggi mo ngayon na wala kayong connection kay Jinggoy Estrada, Senador Jinggoy Estrada. Paano naman nangyari? Tingin nyo maniniwala yung mga taong bayan? Wala po kong personal na connection po kay Senator Jinggoy, Your Honor. Siya ay magiging susi dyan kasi siya yung naglagay sa kanila dito sa Bulacan. So siya yung parang tinuturo nila lahat, nilang 3. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Pasok na sa Witness Protection Program si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo pero hindi pa maituturing na state witness ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Ibig sabihin, bibigyan siya ng proteksyon pero posible pa ring masampahan ng kaso. Nakatutok si Salima Refran. Provisionally accepted na sa Witness Protection Program si retired Public Works Undersecretary Roberto Bernardo. Ibig sabihin, tulad ng ibang nagsalita sa Senate Blue Ribbon Committee, bibigyan na sila ng proteksyon ng Department of Justice. Pero hindi ibig sabihin ito na hindi na sila masasampahan ng kaso. Pag-aaralan raw ng Department of Justice at National Bureau of Investigation ang pahayag ni Bernardo. At dito ibabase ang reklamong pwedeng ihain sa mga pangalang nabanggit niya sa Senado. We have to be very careful because once you give the person the status of a state witness, then you discharge them from criminal and civil liability. Sinasabi nga namin, pag nagsabi ka ng totoo at ikaw naman ay hindi na nakuha ng state witness, at least pwede ka mag-plea bargain, you can reduce the gravity of the penalties that can be imposed on you by showing good faith. Kasi hindi naman pwede lahat state witness eh. Well, kailangan may managot pa rin. Sa kanyang affidavit, isinangkot ni Bernardo sina Senator Cheese Escudero, mga dating Senador Nancy Binay at Bong Revilla, Representative Zaldico at iba na nakatanggap daw ng cut sa mga proyekto.
Naunang tinanggap ng DOJ bilang protected witness ang mag-asawang contractor na Curly at Sara Diskaya at mga dating opisyal ng DPWH na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Pwede rin daw makapasok dito ang nagpakilalang security aide ni Congressman Ko na si Orly Gotesa. Minomonitor na ng Department of Justice kung nasaan si Congressman Zaldi Ko at kinukumpirma kung nasa Spain nga raw ito. Yes, he's being tracked already. We're trying to track him and maraming tumutulong na tao. Initially, sir, can you confirm if nasa Spain ba talaga siya? Well, there's a boarding pass. Boarding pass ba yun? Or there were flight details sent to us, but we have to validate. To be clear, sir, may ilbo ba siya? Meron siyang ilbo. Yes. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refra, nakatutok 24 oras.